Mapagpalang umaga. Kamusta po mga kapatid sa Panginoon? Paumanhin po ninyo na kailangan ko po 'tong i-record dahil, masyadong maaga at talagang pang-abot yung gawain sa dito at saka yung nasa Antipolo. Pero siyempre gagawan at gagawan ng paraan, tulungan tayo ng Panginoon. Alam ko nasa ano kayo, hotel diyan sa World Trade. Wow, salamat sa Diyos. May pagpipilian na ulit tayo pagka tayo ay hindi mapagbigyan sa Apex. Nagpapatunay lang po 'yan na talagang, ang gawain ng Panginoon ay magpapatuloy at gagamit ang Panginoon ng mga tao, ng kanyang mga anak para po hindi tayo, matigil, para hindi natin i-give up ang gawain ng Panginoon dahil yun ang sabi sa Hebrews 10, 'di ba? Na hindi natin 'to dapat kalimutan. Siyempre bago ako mapalayo nais kong batiin yung may kaarawan, happy birthday, 'yan. Alam ko naman 'di ako makakatikim pero ng handa, pero okey pa rin. Masaya na po akong malaman na magkakasama kayo at nagse-celebrate. Salamat sa Diyos. Bago po ako magpatuloy ay merong isang song na hindi naman luma, but something like maybe 5 years ago na kinanta ni Pastor Joel Masaredo at nais ko lang siyang sabayan sa YouTube. Yan. So, pasensya na po kayo. Bumili na ako ng gitara pero hindi ko maaral yung tipa. Kulang ako sa oras. Ito po. Ito po yung awit na You Have Given Me So Much More. Sana po sa araw-araw nating pamumuhay dito sa lupa ay kayang-kaya nating sabihin sa Panginoon na binigyan mo po ako, Panginoon, ng higit pa dun sa inaasahan, higit pa dun sa pinanalangin ko at higit pa dun sa mga yung hine-expect kong mga miracles sa buhay ko. I just want to thank you, Lord, for the things you've given me. Thank you, Lord Jesus, for the blessings every day. In all of my needs and my desires, your faithfulness remains the same. And I realize you've given me so much more than I can recall. You've given me so much more than I ask you for. You've given me so much more than I thank you for. You've given me so much more, oh Lord. There were times I thought you didn't hear my prayer. There were times I thought you did not care. But through everything, your faithfulness remains. And I realized you've given me so much more than I can recall. Given me so much more than I ask you for. Given me so much more than I thank you for. So much more, oh Lord. You've given me so much more than I can recall.
You've given me so much more, more than I ask you for. You've given me so much more than I can before. You've given me so much more. You've given me so much more. Given me so much more. Oh Lord. Sa pagpapatuloy po, salamat sa Diyos. Ang daming setting. At magpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nakaka-overwhelm naman yung kasiyahan talaga kapag nasasabi natin sa Panginoon na mas higit yung natatanggap natin kaysa doon sa naaalala natin, di ba? Mas higit yung natatanggap natin o yung mga dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Napaka napaka-powerful na kanta. Ito. Sa ating pong pag-aaral ay title po nito ay The Power of a Thankful Heart in Hardships. Yan. Siguro tayo ay alam na natin na nung tayo ay nakakilala sa Panginoon ay talagang nararanasan natin yung iba't ibang klase ng pagsubok, 'di ba? 'Di ba yung isa sa mga paboritong Tagalog na inaawit na himno, aawitin ko sa dilim ng gabi. 'Di ba? Kasi ganun yung buhay natin eh. Ang inaalok ng mundo sa atin eh yung parang habang nabubuhay ka i-enjoy mo, 'di ba? Sabi YOLO, you only live once. Yes, you will also die once. Pagkatapos ng judgment na, sabi ng Bible. It is, alam na natin that it is already an evil days. Every day is like evil, na parang pasama ng pasama. Ay, not to mention, kahit dito sa Philippines, ang daming problema, di ba? Pero, ang tinatagubilin po sa atin ng Panginoon sa pag-aaral nito ay makapanatili tayo kahit tayo ay dumaan sa maraming pagsubok at paghihirap. Yan. Ang ating pong pag-aaral ay matatagpuan natin sa 1 Thessalonians 5:18. Hindi ko na po natingnan yung Tagalog pero meron ako ditong English. So, kung tatayo po tayo para basahin ang banal na kasulatan, ito po, ang 1 Corinthians 5:18 ay isang very popular na verse. Ang sabi po rito ay, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Concerning you, concerning me. Lalo na sa ating pagsasamahan bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Sige po, ibigay natin sa Lord at tayo manalangin. Salamat o Diyos sa pagkakataong ito na nagtitipon kami mag-aaral ng iyong salita. Salamat Panginoon sa mga pagkakataon sa buhay namin na meron kaming pagsubok o mga pagsubok. Pero napapatunayan namin Panginoon na hindi niyo kami pinababayaan. Nararanasan namin Panginoon ang mga miracles ng aming buhay. Nararanasan namin Panginoon yung kakaibang pagtugon niyo sa aming mga panalangin. Salamat po, Panginoon, at aking pong tinatagubilin ang aming pag-aaral na ito. Tago niyo po ako sa inyong likuran. Kayo po ang makita at ang inyong kabanalan, Panginoon. Lord, I pray na i-inspire niyo po kami, Panginoon, as we learn your word today. Dalangin ko po, Panginoon, yung banal na espiritu na makipisan sa aming kalagitnaan. At kayo po, Panginoon, ang mabigyan ng kaluwalhatian, Panginoon. Lord, give us our spiritual ears and spiritual hearts always open, Panginoon, sa inyong pagtuturo, sa inyong corrections, O God, at higit sa lahat, sa pamumuhay na banal, sa paghahanda namin sa pagtatagpo namin sa inyo. Salamat po, O Diyos. Kayo po ang maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito pong pag-aaral natin to
is actually correlated sa buhay ni Elijah na matatagpuan po natin sa First Kings. Ayan. Ang first point po natin ay Thanksgiving is a command and not a choice. Baka po nagtataka kayo, ba't ako tumitay? Nandun po yung aking notes. Ang pagbibigay daw ng pasasalamat sa Diyos ay hindi yung kung gusto mo lang na magpasalamat. Ang sabi po, ito ay command. Utos sa atin magpasalamat sa Panginoon. Siguro kung tayo ay laging nakakatanggap ng maraming mga pagpapala, madaling lalabas sa bibig natin yung magpasalamat sa Panginoon. Pero kung ikaw ay walang trabaho, ikaw ay walang visa, ikaw ay walang ipambayad dito sa credit card, ikaw ay walang maibayad sa dewa, sa renta, 'di ba? Minsan nga kahit meron pero talagang end meets, ang tawag doon yung talagang ends meet. Nagtatagpo lang yung sweldo at saka bayad. Alam mo 'yun? Sinuweldo mo, naka-budget na, 'di ba? Ay walay na yung iyong mga, syempre dahil natin ng Panginoon, no? Tithes, yung mga magiging offering natin. Pero pagkatapos nun, ano na, renta, dewa, padala sa Pilipinas, ganito, bayarin din bayarin doon. Tapos makikita natin na para ka lang nasa Pilipinas. Nagtrabaho ka, binayad mo, nagtrabaho ka, binayad mo. Ganun lang yung ating nagiging life. Pero despite that situation, bakit tayo kailangang magpasalamat? Ang gratitude daw o pagpapasalamat is not like kung gusto mo o ayaw mo. Because ang mapagpasalamat na puso po ay pinagmumulan ng spirit of contentment. Kapag ka nagpapasalamat ka sa lahat ng bagay na na-experience natin, yung joy na kapalit nun. Kasi ano ba ibig sabihin kapag kahit may worries ka, kahit na meron kang mga pagsubok sa buhay ay nagpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. 'Di ba? Yun kasi ay nangangahulugan mga kapatid na yung higit na makapangyarihan, higit na malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran, higit na kaya ng Diyos na lutasin kung ano man yung ating dalahin. Kasi minsan, ang namamagnify natin o yung mas napapalaki nating higit ay yung ating mga pagsubok sa buhay. Para bang maraming oras to meditate your worries kaysa sa meditate ng goodness of God. Dito po sa story ni Elijah, yung mismong mga hardships na dinaanan ni Elijah. Ito po ay nasa 1 Kings 17. Yung sitwasyon po nila ay katigasan ng ulo. Alam na natin yung katigasan ng mga Israelites. Sa pagpapatuloy po natin ay nasa chapter 17 of 1 Kings. Sige po, medyo mahaba to kaya yung iba ikikwento ko na lang. Pero sabi po sa verse 1 of 1 Kings 17, may isang propeta na ang pangalan ay Elias, nakatira siya sa Tisbe na nasakop ng Gilead. Sinabi niya kay Ahab, siya po yung king noon, si Ahab, asawa po niya si Jezebel. Tinitiyak ko sa iyo na sa harap ng buhay na Panginoon, ang Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, na wala ni hamog o ulan na darating sa loob ng ilang taon hanggang hindi ko sinasabi na uulan o humamog. Sa po, pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Elias, umalis ka rito, tuntunin mo ang daang pasilangan, magtago ka sa daluyan ng tubig Kerit sa bandang silangang Jordan. Sa ilog ka uminom at uutusan ko ang uwak na magdala ng pagkain doon. Verse 5, sinunod ni Elias ang utos ng Panginoon sa kanya. Pumunta siya sa daluyan ng tubig sa Kerit sa bandang silangan ng Jordan at doon nanirahan.
dinadalhan siya ng mga uwak ng tinapay at karne tuwing umaga at sa ilog siya umiinom. Di ba po, yung experience na ganito, sa kanyang pagmi-ministry, kailangan niyang sundin, magbigay ng babala na bali po tagutom sila. And then, sasabihin niya dun sa king nila na walang darating, walang ulan. Siyempre magagalit sa kanya. At ang asawa pa ni Ahab, King Ahab, although Ahab is Israelite, yung kanyang wife ay talagang sobrang naligaw ng landas, sumasamba kay Baal. Kaya po wala siyang takot dun sa mga pinagagawa niya. So, pumatay siya ng mga propeta, si Jezebel, at sa story pong ito ay nanganib na rin yung buhay ni Elijah. Kaya po siya pinatago ng Panginoon. Diba minsan po tayo pag naglilingkod tayo sa Panginoon, minsan hindi natin maisip na bakit tayo dumadaan sa mga ganitong klaseng mabibigat na siya kailangan niyang magtago para hindi ma matugis ng mag-asawa. Sumunod po siya dahil merong provision doon. Pero alam ho niya, di ba, what an experience. Ewan ko sa inyo, kayo ba kakain kayo ng dinala na uwak? Siyempre, total, rin yun, surrender sa Lord na kahit ano lang, pwedeng kainin, di ba? Hanggat binigay ng Lord, pwede. Ganun yung provision ng Lord sa buhay natin. Minsan, akala natin, tuloy-tuloy tayong makakaranas ng ganitong buhay, meron lagi, may trabaho tayo, pero minsan pala naiiba yon. Minsan pala, aalisin ka ng Lord dyan, o paaalisin ka ng Lord dyan. At kailangan yung pagsunod. Kailangan mong gawin yung according sa kalooban ng Panginoon. Sa sitwasyon po ni Elijah, namuhay daw po siya doon, nanirahan siya doon. Ayan, patuloy po natin. Hindi ko nasuot, di ko alam kung malinaw ninyong narinig kanina. So, sabi po dito, kinalaunan daw yung ilog na kung saan siya ay umiinom ay natuyo din. Siguro sabi natin, ano pa namang buhay ni Elijah? Diba, isa kang propeta, naglilingkod ka sa Panginoon, at talagang kahit na maalangan pa yung buhay mo, patuloy ka pa rin na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Pero eto, kung saan ka umiinom ay naubos pa or natuyo yung tubig. Pero after that, 'di ba? Ganun yung minsang situation natin sa buhay. Ito yung pinagkakitaan mo na wala pa, 'di ba? Sapat-sapat na nga lang, inalis pa ng Lord sa'yo. Nangyayari talaga yan sa tunay na buhay, di ba? Hindi lang kay Elijah. Kahit po tayo ay katulad pa ni Elijah na tapat tayo sa Panginoon, makakaranas tayo ng ganon. Pero bakit tayo makakaranas? Dahil nais talagang iparanas sa atin ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. Amen. Dahil kailangan niya yung tanggalin sa atin para ma-recognize natin sa ating sarili na ang totoong resource natin, ang totoong pinanggagalingan ng ating lahat ng pangangailangan ay ang Panginoon. Kahit pa ikay nagtatrabaho, sumisweldo ka at iniisip mo na you are self-sufficient, hindi po. Tayo pong mga Kristiyano ay lagi tayong ilalagay ng Panginoon sa sitwasyon na ipapaalala niya na ako ang nagpo-provide sa'yo. So ano po yung sumunod na story? Pinapunta naman ulit ng Panginoon si Elijah doon naman sa bahay nung babaeng balo na merong isang anak. Nasa verse 7 na po yun. 8. Yan. At ito pong babaeng balong to ay nakatira siya sa lugar na tinatawag na Zarephath. Ito po yung bayan na pinagmulan ni Jezebel.
Siguro sabihin ninyo, pambihira naman, of so many towns, talagang dito pa sa bayan ni Jezebel. E di syempre pumapasok pa lang siya sa town. Nagchichismisan yung mga tao. O kaya may magpapasabi na, andi dito na yung hinahanap na na propeta na pinapapatay ni Jezebel, di ba? Pero syempre nandun uli yung protection ng Lord sa kanya. Pangalawa, lumapit siya doon sa kung saan siya pinapupunta ng Lord, babaeng balo. At anong sabi ng babaeng balo? Panginoon, pero ang tawag lang, parang sir lang po yun. Sir, ang pagkain na lang po namin mag-ina, ito na lang. Sumusumpa ako sa aking Diyos na pagka niluto ko na to, kinain na natin, mamamatay na tayo. Mamamatay na kami, hindi may sinabi yung prophet. Mamamatay na kami, kaming mag-ina. 'Di ba? Pero kahit doon makikita mo yung pagsunod ng balo, 'di ba? Dahil ang sabi sa kanya ni Elijah, salo ka lang ng salok diyan ng iyong trigo at hindi mauubos, 'di ba? Salamat sa Panginoon. Mula doon sa lagi siyang aasa lang sa uwak. This time siya ay nasa isang bahay na, hindi na siya nasa kuweba, may tubig ng matino, may pagkain na, may niluluto ng laging available para sa kanya. Ganyan po ang pagsunod natin sa Panginoon. He provides more than enough. Kasi yun ang isi-share mo eh. 'Di ba? Yung babaeng balo, there is more than enough kasi pakakainin niya yung propeta eh. Magmi-ministry siya doon sa buhay ng ginagamit ng Panginoon. Kaya po, ang isang lesson talaga dito, nako mga kapatid, kung may mga alam kayong pastor na dapat tulungan, tulungan po ninyo sila. Dahil hindi po magkukulang ang Panginoon. Ipoprovide, ibabalik po yan sa inyo ng higit pa. Yan. Ito po sa point number 2. Bilis naman, 22 minutes na. Thanksgiving brings contentment and joy. Alam ho ninyo, sa buhay po ni Elijah, sa chapter 19, eto na po yung tinutugis na siyang maigi ni Jezebel. Lubusan akong parusahan ng Diyos. Ito po yung sabi ni Jezebel, kung hindi niya mapapapatay the following day si Elijah. Ito po yung parang most weakest part or days sa buhay ni Elijah. Kasi sabi dito sa verse 3 of First Kings, natakot si Elias, kaya tumakas siya papuntang Beersheba sa sakop ng Judah at iniwan roon ang utusan niya. Pagkatapos ay naglakad siya ng 40 days doon, 40 nights nila. Naglakad-lakad siya. Pero sobra na yung kanyang mga kapaguran. Sabi niya, kunin mo na ang aking buhay, di ba? Wala na akong pinagkaiba sa aking mga ninuno. Pagkatapos, humiga siya sa ilalim ng punong kahoy at nakatulog. 'Di ba? Kausap pa rin niya yung Panginoon pero sinishare niya na sa Lord na this is too much. Mabuti pa matapos na yung aking buhay. When, 'di ba, sa paglilingkod natin sa Panginoon and depression sets in. Siyempre, ano pa rin yan ngayon, parang mga debate-debate yan. Ang mga Kristyano ba ay nade-depress? Siguro not to the word depress, pero nagkakaroon tayo ng anxiety. Yung parang tayo ay talagang nag-aalala. May mga ganun ding atake. Pero dahil meron tayong Diyos, tingnan nyo ang gagawin sa Kanya ng Panginoon. Walang abog-abog, nasa ilalim siya ng puno at nakatulog. Kung patuloy lang tayo sa ating pakikipagbaka sa paglilingkod, wala po tayong dapat parang hindi tayo mangangailangan ng mga sleeping pills, patutulugin tayo ng Lord. Bibigyan niya tayo ng paano siya makakatulog? Pagod. Pangalawa, he has peace. He had peace in the Lord. Dapat nakakatulog pa rin. Pag mga Kristyano hindi nakakatulog dahil sa problema, iba na yan. Let us know. Magpipray po tayong lahat, sama-sama. 'Di ba? Pagkatapos po nun ay nagkaroon ng anghel at syempre he was comforted. Yun po yung isang nakakatuwa dito. Talagang
tuwan-tuwa rin siyempre si Elijah being comforted by angels. Nakakain na siya, nakapahinga na siya, at na-regain niya yung energy. Siyempre, yung muling, yung muling lakas niya para maglingkod. Pero para pumunta actually mismo at harapin niya na yung mga humahabol sa kanya. Ang pagiging mapagpasalamat daw natin sa Panginoon ay nakakaiwas tayo dun sa mga emotional na katulad ng anxiety, loneliness, sadness, 'di ba? Kaya po tayo may mga kapatiran. Mag-share po tayo. Sabihin natin, ito yung situation, please pray for me. 'Di ba? Makapangyarihan ng Panginoon. Babaguhin niya ang sitwasyon, katulad ng sitwasyon ni Elijah. Hindi po, kahit na matatawag na he had been through many hardships, meron din po siya at napakaraming pagkakataon ng miracles na naranasan niya sa kanyang buhay. Kaya po yung kanta kanina, 'di ba? Minsan hindi na natin ma-recall sa dami ng magagandang bagay na ginawa ng Panginoon. Kaya nung una ko narinig yan, naiyak na lang ako. Kasi totoo pagka testimony time, walang makalapit sa harap para magbigay ng testimony. Pero ang totoo, napakaraming magagandang bagay ang ginawa sa atin ng Panginoon na hindi mo na nga daw ma-recall. Ito pong buhay ni Elijah ay even recorded so that many people would know that God is faithful to His children, that God is faithful to those who are faithful. At lalo na po tayo na talagang ang totoong state natin o estado natin sa harap ng Panginoon, tayo po'y kanyang mga anak. Hindi niya po tayo tatalikuran. Diba? He will not forsake us. Lagi niya po tayong sasamahan. Ano man ang ating mga sitwasyon. Sige po, pangatlo, Thanksgiving honors God and testifies to others. Siguro isa sa pinaka-importante na dapat nating isapamuhay sa pagpapasalamat natin ay meron po tayong mga tao na nakikilala rin nila ang Panginoon dahil naipapakilala natin sa kanila sa pamamagitan ng ating mapagpasalamat na puso. Doon po sa story sa life ni Jesus, nung binuhay po niya from dead si Lazarus, sa John 11:41, sabi niya doon, ito po yung uutusan niya na si Lazarus na lumabas sa kanyang libingan. Sabi niya, bago daw niya tinawag, sabi, Jesus prayed, Father, I thank you. Diba? Doon sa ibibigay na miracle. Kung atin pong iisa-isahin yung kalagayang yon, Jesus wept sa John 11:35. Pero sa 41, nagsi-thank you na siya. So, naranasan niya yung malungkot dun sa nangyari sa kanyang kaibigan. Pero alam niya rin by faith na hindi ito dapat humantong dun sa malungkot ang lahat. Yeah. Yung pagpapasalamat niya, Father, I thank you. Isang napakagandang example when we are praying. We start with thanksgiving. It glorifies God. Nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon yung isubmit natin yung ating worries. 'Di ba? Unahan na natin ng Lord, thank you. Jesus, thank you. 'Di ba? Hindi yung unahan natin ng madaming listahan ng prayer request natin. 'Di ba? Yung ating prayer time isang 30 minutes about us. Hindi. Dapat mas marami yung nagpapasalamat tayo sa Panginoon. And then we pray for others more than us. Diba? Yung ganong sekreto, yun daw ang nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon at lalong nagbibigay ng greatness sa pangalan ng Panginoon. When we know, dun sa situation ni Elijah, balik tayo. Alam po natin na si Elijah ay hindi po talaga siya naka-experience ng physical death. Diba? Sabi sa Bible, he was caught up by
chariots of fire. Kinuha siya. 'Di ba? Kung iisipin nyo talaga, sa dinami-dami ng pinagdaanan ng propeta ng Diyos na to, sa kanyang pagmiministeryo, ang naging sekreto lang po, hindi naman po siya na-exempted sa hirap. Hindi rin po siya na-exempted sa kalungkutan. Hindi siya na-exempted na naging delikado yung kanyang buhay. Hindi siya na-exempted sa kailangan niyang tumakbo sa kabundukan. Hindi siya na-exempted sa nagutom siya. Hindi siya na-exempted sa nauhaw siya dahil natuyo na yung ilog. Hindi siya na-exempted sa pag-uusig. Dahil sabi sa kanya ng byuda, di ba? Wala na kaming kakainin, pero pakainin pa rin kita. Parang ganun. Hindi siya naging exempted doon sa talagang mabuti pa kunin mo na ako, Panginoon. Naranasan niya yung ganun. Pero why was God glorified in his life? Yung pagsunod niya at palagi rin siyang magpapasalamat sa Panginoon. Lagi rin niyang sasabihin sa Lord, salamat kayo po ang aking Diyos na pinaglilingkuran. Diba? Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Still acknowledging the power of God in his life. Kaya ganun din po tayo mga kapatid ko sa Panginoon. We will survive it. Diba? Ang tinuturo sa atin ng mundo, you only live once. So live your life the best. Pero earthly life lang po yung ino-offer nun. Yung buhay lang natin dito sa lupa. Ang dapat po nating tandaan, the best is yet to come. Amen. Yung aking best life is not my earth life. My best life is my heavenly life. My best life ay hindi itong nandito lang ako sa earth. Diba? My best life is where I will be with the Lord. When I am face to face with my Lord. When I am singing among, diba, believers of the Lord in heaven. Yun po yung dapat nagpapasaya sa atin. At napakahalaga po nun. At yun po ang lagi nating ilagay sa ating puso. Every time we are having discouragements in this life, ang lagi lang po nating alalahanin ay we have a powerful God. Sabi po ni Elijah, ikaw ang aking Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Kaya kahit anong iutos sa kanya, pagdating sa ministeryo, tuloy lang. 'Di ba? Kahit alam niyang pagpunta niya doon ay maaring doon siya mapatay, sige lang. Pag sinabi rin ng Lord, pumunta ka muna doon, matulog ka muna, pahinga ka muna. Tuloy lang. At mga kapatid, kung hindi natin yan makita na isang sikreto na para tayo ay maging matatag, at hindi tayo parang madali lang madala sa mga problema at madali lang para tumalikod sa Panginoon. Pero kapag ka po tayo ay may matibay na mga karanasan sa Panginoon, hindi rin po tayo basta-basta susuko sa ating Panginoon. Amen ba mga kapatid? Salamat po. Hindi ko alam kung babalik ko na sa MC. Basta po ang aking bilin sa inyo mga kapatid, magpakatatag tayo kahit tayo ay dumadaan sa napakaraming pagsubok. Dahil hindi lang naman po tayo na mga naglilingkod ang nakakaranas ng pagsubok. Ang totoo, kahit yung hindi naglilingkod sa Panginoon at hindi nakakakilala ay nakakaranas ng pagsubok. Ang pagkakaiba nga lang po talaga natin, tayo ay nananangan hindi sa ating sariling kakayanan, kundi dahil meron tayong Diyos na buhay at makapangyarihan. Amen po.